Sa ngayon, si Suhan ay naging isang matalinong matandang lalaki na may dalang mga panggamot na halaman. Agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili, hindi ko na kailangang magsalita, tama. Ang mga elixir na ginawa ko ay kaya nang baguhin ng direkta ang pisikal na anyo ng isang tao. Lahat ng ito ay salamat sa Shinong bloodline na ibinigay sa akin ni Shifu. Sa wakas, si Galen, na nasa anyo ng isang misteryosong natatakpang Diyosa, ay nagbigay-pugay rin at nagpakilala, ang ilan sa inyo ay hindi pa ako nakikilala. Ang pangalan ko ay Galen at kasalukuyan akong Pavilion Master ng sangay ng Heavenly Secrets Pavilion sa Great Shinsia na bansa. Opisyal akong kinuha ni Shifu bilang disipulo ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, matapos makuha ang Star Heart, sa wakas ay nakaabot na ako sa Integrated Body Realm. Matapos pakinggan ang mga ulat ng kanyang mga disipulo, ngumiti ng bahagya si Xiao Xuan at nagbigay ng tagubilin. Si Wu Wang ay abala pa rin sa paghawak sa mga usapin ng estado at si Jin ay malapit ng malunod sa mga usapin ng Heavenly Secrets Pavilion. Para naman sa iba, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Hindi magtatagal at tayo ay magbe-breakthrough at aakyat sa Immortal Court. Nang marinig ito, nagbigay-pugay ang lahat kay Xiao Xuan at sabay-sabay na sumagot, Opo, Shifu. Pagkatapos nito, sunod-sunod na abiso ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Xiao Xuan, nakita na ang disipulo, sa tulong ng host, na nagising ang 9 Heaven Sword Paragon Heart. Mataas na ranggo sa Heaven Grade. Ibinigay ang dobleng gantimpala. Natanggap ng host ang 9 Heaven Sword Paragon Heart na may mababang ranggo sa Immortal Grade. Nakita na ang disipulo, sa tulong ng host, na nagising ang Primordial Underworld Dragon Bloodline. Gitnang ranggo sa Heaven Grade. Ibinigay ang dobleng gantimpala. Natanggap ng host ang Primordial Underworld Dragon Bloodline na may mataas na ranggo sa Heaven Grade. Nakita na ang disipulo, sa tulong ng host, na nagising ang Heavenly Military Sword God Physique. Gitnang ranggo sa Heaven Grade. Ibinigay ang dobleng gantimpala. Natanggap ng host ang Heavenly Military Sword God Physique na may mataas na ranggo sa Heaven Grade. Nakita na ang disipulo, sa tulong ng host, na nagising ang 9 Underworld Serpent Bloodline. Mataas na ranggo sa Heaven Grade. Ibinigay ang dobleng gantimpala. Natanggap ng host ang 9 Underworld Serpent Bloodline na may mababang ranggo sa Heaven Grade. Nakita na ang disipulo, sa tulong ng host, na nagising ang Shinong Bloodline. Gitnang ranggo sa Heaven Grade. Ibinigay ang dobleng gantimpala. Natanggap ng host ang Refined Shinong Bloodline na may mataas na ranggo sa Heaven Grade. Kinalkula ni Xiao Xuan sa kanyang isip ang mga gantimpala at tuwang-tuwa siya, ang feedback na ito ay napakaganda. Nagbago ang eksena pagkalipas ng 3 buwan. Nagkumpulan ng maitim na ulap sa kalangitan, sinamahan ng malalakas na kulog at kidlat na patuloy na bumabagsak mula sa langit na may nakakabinging ingay. Nang makita ang eksenang ito, nagtatanong ang mga disipulo ng Hongmang sa isa't isa sa pagkalito, ilang beses na bang may nag-breakthrough gamit ang tribulation kamakailan. Pakiramdam ko ay hindi nawala ang mga ulap ng kulog sa itaas sa loob ng nakaraang 3 buwan. Sino naman kaya ito sa pagkakataong ito? Sa sandaling ito, nagpadala ang sistema kay Xiao Xuan ng isang bagong abiso, napansin na ang lahat ng disipulo sa ilalim ng host ay umabot na sa Integrated Body Realm. Naabot na ang mga kondisyon para sa pag-upgrade ng sistema. Sinisimula ng proseso ng pag-upgrade ng sistema at sabay na iginawad ang isang beses na pagkakataon na umakyat sa Immortal Gate. Pagkatapos basahin ang buod mula sa sistema, natulala si Xiao Xuan at nag-isip, mukhang umabot na rin si Wu Wang sa oras para umakyat sa Integrated Body Realm. Nagtataka lang ako kung ano itong Ascension to Immortal Gate. Habang nag-iisip pa rin si Xiao Xuan, lalo pang tumindi ang tribulation phenomena sa labas. Nang makita ang pagbabago sa lupa at kalangitan, ang ilang mga disipulo ay nataranta. Nako! Ano ang nangyayari? Lindol ba ito? Ang buong Hongmang sect ay biglang nagsimulang gumalaw, umuuga ng marahas, at pagkatapos ay bumunot sa sarili mula sa lupa, dahan-daang umaakyat ng mataas sa kalangitan sa gitna ng mga kidlat bago naglaho sa pagitan ng maitim na ulap. Kasabay nito, sa Vermilion Bird Palace ng Immortal Court, ang mga residente ng Vermilion Bird True Lords Palaces ay nalubog sa dagat ng puting ulap.
Masigasig na nagwawalis ang ilang immortal na dalaga ng mga namuungulap na nakakalat sa patio gamit ang mga walis nang biglang may isang malaking anino na hamarang sa sikat ng araw, na naging dahilan upang sila ay tumangala sa pagkalito. Nakita nila ang buong bundok na naglalaman ng Hongmang sect na biglang pamunit sa mga ulap at lumitaw. Hindi nila maiwasang magtanong sa pagtataka, ano ito? Sa silid tulugan ng Vermilion Bird Palace, si Zhu Quanjun ay nakaupo sa kanyang silya, tinatapik ang kanyang mga daliri at nag-iisip ng malalim. Nagbulong siya sa sarili, balak ko sana noon na kunin si Xiaoshuan at Yan sa ilalim ng aking pakpak, pero ang maliit na National Fortune Rumble, na iyon ay nauwi sa away sa pagitan ng Emperor Lord at ng Lower Realms, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Inilabas ni Zhu Xinjun ang liham ni Yaon na humihingi ng pakikipagkita, at nagpatuloy sa isang nagdududang tono, pero alam mo ba, si Yaon ay nagpakita sa aking teritoryo kamakailan, at sinabing gusto niya akong makita. Baka magamit ko ang pagkakataong ito para tanungin siya ng impormasyon. Nag-isip siya sa sarili ng may kumpiyansa, pagkatapos ng lahat, hinahanap ko ang mga sinaunang teksto, ang trick na ginamit niya noong araw na iyon, siguradong 9-syllable true words, iyon, isang espesyal na bagay na mayroon lamang ang mga spiritual bodyguard race, na tao. Magiging napakakinabang nito para sa akin. Nalunod siya sa sarili niyang mundo nang bigla ay nagsimulang manginig ang palasyo at mga bato ay nahuhulog mula sa kisame na parang umuulan ng graba. Si Zhu Quanjun ay tumalon, namumutla ang kanyang mukha. Isang diwata na babae ang pumasok na mukhang taranta, hindi maganda, Xinjun. May isang lumulutang na isla na biglang lumitaw sa kung saan. Ang mga mata ni Zhu Quanjun ay nanlaki, isang lumulutang na isla. Ang diwata na babae ay nauuto, hinaharangan nito ang araw. Walang sikat ng araw. Lahat ng ating Suzaku Palace's floating formations ay bumagsak. Maya-maya ay nasa labas na ng palasyo si Zhu Xinjun, nakatitig sa napakalaking Hongmang Sect Mountain Gate na sumasakop sa kalangitan. Napanganga siya, totoo ngang isang lumulutang na isla. Sino ang nakagawa ng ganoong kaguluhan? Habang nag-iisip siya, nakita niya ang dalawang figure na nakatayo sa gilid ng isla, tinitingnan ang tanawin. Si Lin Shi ay nakatingin sa paligid ng walang emosyon habang si Xiaoshuan ay casual na nagtanong, Shifu, nasaan tayo ngayon? Pakiramdam ko, ang spiritual energy ay hindi bababa sa 3 beses kaysa sa dati, kahit ang pagpino sa power of national fortune, ay 2 beses na mas epektibo. Casual na tumingin sa paligid si Xiaoshuan at sumagot, mahirap sabihin. Ang alam ko lang ay nasa Immortal Court tayo. Nang makilala ang tao sa itaas, sumimangot si Zhu Xinjun, teka, si Xiaoshuan iyan mula sa National Fortune War. Narinig ko na gumawa siya ng eksena sa Lian Upper Kingdom pagkatapos, pinatay pa nga si Emperor Gio. Iyon ang dahilan kung bakit naglabas ang Emperor Lord ng isang wanted order para sa kanya. Sa pag-iisip sa buong sitwasyon, lalo pang naguluhan si Zhu Xinjun, baliw ba ang taong ito? Hinahabol siya ng Emperor Lord, at basta na lang siya pumasok sa Immortal Court na parang walang big deal. Matapos mag-isip sandali, inutusan ni Zhu Xinjun ang isang kalapit na diwata. Sige, i-activate ang Energy Gathering Formation, at ang Police Defense Formation. Panatilihin ang Suzaku Palace na tumatakbo sa ganoong paraan sa ngayon. Nag-aalala ang diwata, pero ang pagpapanatili ng mga formation na iyon ay nangangailangan ng napakaraming resources, Xinjun. Hahayaan na lang ba natin na lumutang ang isla na iyon sa ibabaw natin at walang gagawin? Tumingin ng matalim si Zhu Quanjun at sumagot ng may kumpiyansa, ang isang taong naghahanap ng kamatayan na ganyan ay hindi na kailangan pang kumilos ako. Hindi magtatagal at siya at ang isla na iyon ay sesabog nang wala nang matitira. Kasabay nito, sa palasyo ni Qing Longjun, isang disipulo ang nagmamadaling pumasok na nag-uulat, Xinjun, may isang lumulutang na isla ang lumitaw sa itaas ng Suzaku Palace. Si Qing Longjun, na nakahiga lang, ay bahagyang nagbukas ng mga mata sa balita pero hindi naman mukhang masyadong nag-aalala. Samantala, sa Qingluan Palace, may isang taong nakapulang robe na nakatitig ng matindi sa lumulutang na isla. Pinaningkit ni Qingluan Xinjun ang kanyang magagandang mata, ngumiti, mukhang magiging interesante ang Immortal Court.
At sa Baihu Palace, matapos marinig ang ulat ng kanyang mga nasasakupan tungkol sa lumulutang na isla at panunood sa mga pangyayari sa pamamagitan ng isang salamin, tumawa ng malakas ang Palace Lord na parang nanunood ng komedya, dinadala ang iyong sect upang umakyat sa Immortal Court. Haha, nakakatawa, si Baihu Zinjun, na may mga matang nagniningning sa pagkauhaw sa labanan, ay idinagdag na may galit, gusto kong makita ang arroganting tanga na ito na matatapakan. Nagbago ang eksena sa Mar-Ingle na Imperial City sa Taikou Realm. Si Yaong Cheng ay casual na nagbabasa ng isang libro ng may inihayag na ulat. Isang sundalo ang pumasok, lumuhad at nagbigay-pugay, "Your Highness, iniulat ng mga scout mula sa Immortal Court na si Xiao Xuan, ang isa na binabantayan mo, ay pumasok na sa Immortal Court." Nanatiling kalmado si Yaong Cheng at tahimik na nagsabi, "Mas maaga kaysa sa inaasahan ko." "Sige, naiintindihan ko, maaari ka nang umalis." Ngunit tila ayaw umalis ng sundalo, nag-aalinlangan na may pagsaludo, "Your Highness," tanong ni Song Chang, "ano iyon? May iba pa bang ulat?" Ibinigay niya ang isang salamin na nagpapakita ng lumulutang na isla at idinagdag, "Opo, dinala ni Xiao Xuan ang kanyang buong sect sa Immortal Court." Naakit niya ang atensyon ng lahat ngayon. "Pakitingnan ninyo para sa inyong sarili." Tiningnan ni Song Changeng ang eksena sa salamin, hindi maitago ang kanyang pagtataka. "Ha? Dinala niya ang buong sect niya sa Immortal Court." Pagkatapos ay ngumiti siya ng masaya, "Hey, Xiao Xuan." Habang tinatapik ang kanyang mga daliri, nag-isip siya, napaka-interesante. Karamihan sa mga tao ay takot na maging matangkad na puno sa hangin, pero ang taong ito ay gumagawa ng ingay sa lahat ng dako. Gusto kong makita kung may lakas talaga siya para suportahan ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos sabihin iyon, tinawag ni Song Chang ang isang pangalan, Liu Fang. Agad na may pumasok na nag-uulat. Nagtanong si Song Chang mula sa itaas, "Ano ang iyong ranggo sa rankings ngayon?" Si Liu Fang, na umaasa ng papuri, ay ngumiti ng maliwanag at nag-ulat, "Your Highness, kamakailan ay umakyat ako sa ika-21 na pwesto sa rankings." Hindi inalis ni Yaong Chang ang kanyang mga mata sa larawan sa salamin, ngunit kabaligtaran sa inaasahan ni Liu Fang, nagbigay siya ng isang salita ng papuri kasama ang isang misyon, "Napakaganda. Mukhang, hindi ka nagpabe kahit na nasa Immortal Court ka bilang undercover. Ngayon, pumunta ka at makipagkita kay Xiao Xuan." Mukhang nabigo si Liu Fang at nagtanong sa isang hindi masyadong masigasig na tono, "Xiao Xuan. Ang mga utos ng Your Highness ay aking susundin, ngunit si Xiao Xuan ay kakapasok pa lamang sa Immortal Court. Wala pa nga siya sa woman rankings. Talaga bang kailangan ko pang kumilos?" Napansin ni Xiao Xuan ang kanyang ekspresyon, "Ano iyon? Ayaw mong pumunta?" Sumagot si Liu Fang nang walang sigla, "Ang mga utos ng Your Highness ay aking susundin, ngunit si Xiao Xuan ay kakapasok pa lamang sa Immortal Court, wala pa nga siya sa woman rankings. Kinakailangan ba talaga na kumilos ako?" Ngumiti ng bahagya si Xiao Xuan, bumantong hininga, ganoon ba? Kung ganoon ay gumawa siya ng isa pang desisyon. "Sige, sasama sa iyo sina Fuang at Fei Yon." Ang dalawang taong tinawag ay agad na lumitaw at nagbigay-pugay. Biglang tinawag ni Xiao Xuaneng, tama, Fuang. Ang lalaki ay halos nadapa sa sarili niya sa pagtugon, "Nasa inyong paglilingkod, Your Highness." Nagtanong si Xiao Xuan ng isang katulad na tanong sa tinanong niya kay Luo Fang, "Ano ang ranggo mo ngayon?" Agad na umalangaw ang boses ni Fuang bilang sagot, "Ang inyong nasasakupan ay kasalukuyang nasa ika-10 na pwesto sa human rankings." Pinuri siya ni Xiao Xuan na may implied na tanong, "Napakaganda. Maaari ka nang ituring na isa sa mga nangungunang sword cultivators sa Immortal Court. Kung gayon, may kumpiyansa ka bang talunin ang Xiao Xuan na iyon?" Ibinaba ni Fu Fang ang kanyang mga talukap ng walang pakialam at mahinahon na sumagot, "Hindi maglakas loob na gumawa ng padalos-dalos na mga pahayag ang inyong nasasakupan, gayunpaman, pagdating sa espada, ang inyong nasasakupan ay hindi pa natatalo sa daan-daang taon ng paglilinang." Mukhang nasiyahan si Xiao Songchang sa sinabi, "Mabuti. Kuhanin mo sina Fine at Lu Fang. Kung matatalo ka ng Xiao Xuan na iyon, ibibigay mo sa kanya ito." Pagkatapos sabihin ang mga usapin ng Immortal Court sa kanya, nakita ni Xiao Xuan na may kumpiyansa na ipinagkatiwala ang liham kay Fu Fang sa halip na sa kanya,
at agad na gustong ipaglaban ni Lufang ito. Your Highness, bakit hindi ninyo ipagkatiwala ang ganoong kaalagang misyon sa akin? Kaya ko itong gawin mag-isa. Sumakit ang ulo ni Xiao Xuaneng sa pakikinig sa kanya at winagiwi niya ang kanyang kamay ng may pagpapasya. Sige, huwag ka nang mag-aksaya ng oras at pumunta ka na agad. Nag-aatubiling sumang-ayon si Lufang na may masamang mukha. Pagkatapos umalis ng kanyang mga nasasakupan, si Xiao Xuaneng ay nakatitig ng matindi sa salamin sa kanyang kamay na may naghihintay na ekspresyon. Xiao Xuan, hayaan mong makita ko kung may kakayahan ka talagang lampasan maging ang Immortal Court. Maya-maya ay nasa upper realm ng Immortal Court na sina Fu Fang at Fei Yun, nakasama sa siksikan na karamihan ng tao at nakatingin sa lumulutang na isla sa itaas. Mahinahon na sinabi ni Fu Fang sa kanyang kasama, inutusan tayo ng kanyang kamahalan na bigyang pansin ang Hongmang Sect na iyon na isang lumulutang na isla. Hindi sumagot si Fyun, ngunit ipinahayag ang kanyang pagpuna, nakatayo ng may kayabangan sa hangin, talagang mayabang. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Fu Fang, nasaan ang iyong nakababatang kapatid? Hindi ba sinabi ng kanyang kamahalan na puntahan niya ang Xiaoshuan na iyon? Nagkibit balikat si Fu Fang na walang magawa, ewan ko. Hindi ko siya makontrol. Nang makita ang isang malaking bilang ng mga makapangyarihang individual na nakapalibot sa lumulutang na isla, nagsalita muli si Fyun, sa tingin ko kung hindi siya magpapakita sa lalong madaling panahon, natatakot ako na wala ng pagkakataon pa. Sa itaas ng kalangitan, ang mga makapangyarihang individual ay iwinagayway ang kanilang mga sandata, tina-target ang mga tao ng Hongmang Sect. Mayabang na nagtatanong, kayo ba ang Hongmang Sect na hinahanap ng Emperor ng Immortal Court? 5 milyong Spirit Stones para sa isang ulo. Paano natin gagastusin ang perang ito? Si Fuang sa ibaba ay hindi pa rin inaalis ang kanyang mga mata mula sa isla sa itaas, biglang bamulong sa protesta, hindi, mali kayo. Sa oras na ito, sa ibabaw ng Hongmang Sect's Mountain Gate, isang malakas na aura ang biglang lumitaw, agad na nagsimulang kumalat sa paligid ng bayan ng Ruyo, sinamahan ng isang kaluskos na tunog na parang hangin, na nagdulot sa grupo ng mga makapangyarihang individual na nakapalibot sa kanila na mapadpad pabalik, sabay-sabay na bumagsak na sumisigaw sa kaguluhan. Sa pagtingin sa grupo ng mga taong natalo ng napakahirap na sinira ang lupa, si Fei Yun ay natigilan sa gulat, hindi makapagsalita, ito. Pagkatapos ay ibinaba ni Fuang ang kanyang boses upang ipaliwanag, narinig ko na ang mga nasa labas ng top 100, sa human rankings, ng Immortal Court ay lahat ay hinamon ang Xiaoshuan na ito at walang sinuman ang tumagal ng higit sa 5 galaw sa kanyang mga kamay. Biglang lumitaw si Liu Fang sa likod ng dalawa sa kanila, nakatingin sa grupo ng mga makapangyarihang individual at tumatawa ng mayabang, sinisiraan sila, isang grupo lamang ng mga body integration nuts, ngunit tinatawag nila ang kanilang sarili na mga human immortals. Talagang nakakahiya. Kung hindi lang dahil sa ang kanyang kamahalan ay hindi maginhawa na makialam sa mga usapin ng Immortal Court, kung gayon sa lakas ng True Immortals. Sa Archaic Realm, ang pagpapalevel up sa Immortal Court ay kasing dali lang ng pagbabalik ng isang kamay. Sumulyap ng masama si Fine kay Lu Fang, lihim na nag-iisip sa kanyang puso, nang sinabi niya ang mga salitang iyon, naisip ba niya na siya mismo ay nasa Body Integration Realm din? Kasabay nito, sa itaas ng Hongmang Sect's Mountain Gate, si Xiaoshuan ay nakatayo na ang mga kamay ay nasa likod niya. Relax at mahinahon na nagtatanong, handa ka na ba, mahal kong disipulo na si Jinoo? Ang mga damo ay dapat naalisin at medyo marami sila. Tiningnan ni Linggi ang espada na mahigpit niyang hinahawakan sa kanyang mga kamay at may kumpiyansa na sumagot, handa na ako. Ang mga labi ni Fuangs ay nagpakita ng isang ngiti, mahinahon na nagsabi kay Fyun, ang mga maliliit na isda na ito ay tila hindi kwalipikado na lumaban sa kanya. Sa pagsasabi niyan, itinaas ni Fu Fang ang kanyang kamay upang mag-cast ng isang spell habang maingat na kinakalkala sa kanyang ulo, si Lu Fang ay padalos-dalos. Mamaya, huwag mo siyang hayaan na aksidenteng magsalita ng kung ano tungkol sa kanyang kamahalan. Mas maganda kung maglalagay muna ako ng soundproof barrier. Nang makita si Xiaoshuan na hinayaan si Lini na umakyat upang harapin ang hamon, lalo pang tumindi ang paghamak at pagkasuklam sa puso ni Liu Fang, napakaduwag niya, marunong lang magtago sa likod ng mga babae. Biglang lumipad si Liu Fang mula sa lupa, ginulat ang mga taong malapit, inatake si Lin Zihi mula sa likod ng mabilis na parang kidlat,
sinamahan ng isang mapang api na tawa, hindi ito ang lugar mo para magsalita. Nang marinig ang boses, inikot ni Lindihi ang kanyang mukha at nakita ang kanyang palad ay malapit na, nagpapanik at sumisigaw sa loob, masyadong mabilis. Biglang lumipad si Xiao Xuan, hamarang sa harapan ni Liihi habang hinahawakan ang kamay ni Lu Fang at hawak ito ng malamig, pagkatapos maghintay ng napakatagal, sa wakas ay may isang sulit makita. Pagkatapos ay itinaas ni Zi ang kanyang espada ng mataas, magalang na iminungkahi, Shifu, hayaan ninyo akong tulungan kayo. Ngunit dali-daling itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang kamay upang pigilan siya, ikaw na ang bahala sa iba. Iwanan mo ang lugar na ito sa akin. Hindi sineryoso ni Liwang si Xiao Xuan, ibinabaluktot ang kanyang mga labi at mayabang na nagsabi, para harapin ka, hindi ko na kailangan pang ilabas ang aking espada. Agad na kinilala ni Xiao Xuan ang pinagmula ng kabilang partido, mahinahon na tinawag ang Asher Unparalleled Sword habang ngumingiti at nagsasabi, sa pagtingin sa iyong mga galaw, alam ko kung sino ang nagpadala sa iyo. Naglunsad siya ng isang malakas na atake sa espada patungo kay Lu Fang, na nagpapahayag pa, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong amo na kahit siya ay kailangang gumamit ng siyam na bahagi ng kanyang lakas kapag nakikipaglaban sa akin? Naramdaman ang nakakabaliw na mapang-epong puwersa na bumabagsak sa kanya, nagiba ang mukha ni Lu Fang, ang lakas na ito. Umungol siya at bago pa man niya subukang lumaban, siya ay napadpad pabalik na may ungol, ouch! Sa wakas ay nakatayo si Lu Fang, hawak ang kanyang nasaktang braso, mas nagulat kaysa sa dati habang naramdaman niya na ang kanyang sariling swerte ay tuluyang umaalis sa kanyang katawan. Ano ito? Ito ang aking lock energy. Nakatingin siya ng tulala kay Xiao Xuan, nakasimangot sa kawalan ng paniniwala, hindi maaari. Sa panunood sa kanyang mahalagang swerte na lumilipat kay Xiao Xuan, nauutol si Lu Fang, kahit ang Lock Jade Art, na ibinigay sa iyo ng kanyang kamahalan na prinsesa. Casual na inilabas ni Xiao Xuan ang Jade Pendant na ibinigay sa kanya ni Ya Song Changeng, hawak ito ba ang sinasabi mo? Tanong niya nang walang kamalayan. Nang makita ang Jade, sumangkit ang mga mata ni Liu Fang sa galit, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, ano bang espesyal sa iyo para paboran ka ng ganoon ng kanyang kamahalan? Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada, sumisigaw, ibigay mo sa akin ang Jade Art. Hindi ka karapat-dapat doon. Casual na inilagay ni Xiao Xuan sa bulsa ang Jade at pagkatapos ay ibinagsak ang bambang ito, ipinagpilitan ng iyong amo na ibigay ito sa akin. Nang marinig iyon, tuluyang nabaliw si Liu Fang. Hinawakan niya ang kanyang espada ng mas mahigpit, itinaas ito ng mataas at humingi, ibigay mo sa akin. Na nagdulot ng mas maraming swerte na lumabas. Sa panunood sa daloy ng swerte na dumadaloy ng direkta sa Jade Pendant, sa kanyang kamay, hindi maiwasang magulat si Xiaowan. Nagtataka siya, sige, lumaban ako sa kanya at nakakuha ako ng kalamangan sa isang galaw, nakakuha ng kaunting lock energy, niya, sige, pero ang pagpapagalit lang sa kanya, paggulo sa kanyang mga emosyon ay maaari ding makakuha sa akin ng mas maraming lock energy. Nag-iisip pa rin si Xiao Xuan nang tumalon si Liu Fang sa hangin, lumipad ng diretso sa kanya. Kalmadong hinarap ni Xiao Xuan ang espada ni Liu Fang gamit ang kanyang sarili, nag-iisip sa sarili, tama si Buddha, ang isang gulong puso ay gumugulo sa swerte. Mukhang ang kailangan ko lang gawin ay galitin siya para nakawin ang kanyang swerte. Sige, subukan natin yun ulit. Naisip ni Xiaowan at naglagay pa ng mas maraming linki sa espada ng paglaban sa kanyang kamay. Tinaboy niya si Lu Fang, lumipat mula sa depensa patungo sa opensa. Nagpatuloy si Xiaowan sa pag-atake, dahil masyado kang nahuhumaling sa Jade Art, bakit hindi mo tikman ang kapangyarihan nito? Nang makita ang Doiniring Lock Energy, na parang isang dulo ng espada na nakatutok sa kanyang mukha, pinawisan ng malamig si Lu Fang, sumisigaw sa pagkatakot, ano? Biglang lumitaw si Lu Fang, itinaas ang kanyang kamay upang lumikha ng isang maliit na anshi ball, na mamagitan sa isang pakiusap, maawa kayo. Ang kibble ay mabilis na nag-transform sa isang bilog na balakid, na bumabalot kay Liu Fang, pinuprotektahan siya. Pagkatapos ay, sa isang nagulat na boses, sinabi niya, bro, ano ang ginagawa mo rito? Hindi pinansin ni Fu Fang ang kanyang nakababatang kapatid at binati si Xiao Xuan ng may magalang na pagsaludok.
Ako si Fu Fang at humihingi ako ng paumanhin para sa pag-uugali ng aking kapatid. Nang makita ang magalang na pag-uugali ni Fu Fangs, nag-iba ang mukha ni Lai Fang sa pagkaasar, "Bamulong, bro, bakit ka nagiging magalang sa kanya?" Hindi man lang siya tinignan ni Fu Fang, mahigpit na pinapaalalahanan siya, "Lu Fang, magbigay ka ng respeto." Hawak pa rin ni Xiao Xuan ang kanyang espada na nilagyan ng swerte. Si Xiao Xuan, na ang kanyang espada ay kumakalat pa rin ng lock energy, ay tiningnan ng bagong dating, "Ano ang gusto mo?" Tanong niya. Pinanatili ni Fu Fang ang kanyang eleganteng pag-uugali, magalang na nagpapaliwanag. "Ipinadala ako ng kanyang kamahalan na siya Song Cheng. Nagtanong siya kung naaalala mo ang iyong kasunduan sa kanya." Paano makakalimutan ni Xiao Xuan ang kanilang pagkikita sa kagubatan noong araw na iyon? Ngumiti siya at nagpaalala, "Ibig mong sabihin, basta't umakyat ako sa Immortal Court, talunin ang mga henyo na nasa top 10, sa earthly rankings, at pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan ng Jade Pendant, upang nakawin ang sapat na lock energy? Mula sa kanila, tutulungan niya akong patayin ang Immortal Court Emperor, tama?" Kinumpirma ni Puang, "Tama iyon. Nagkataon na ako ay nasa ika-10 na pwesto sa earthly rankings. Tinalo mo lang ang aking kapatid na nasa ika-21 na pwesto sa earthly rankings, na nagpapatunay ng iyong lakas. Paano kung lumaban tayo ngayon? Sa ganoong paraan, maaari akong magulat sa kanyang kamahalan nang hindi na naghihintay." Nang hindi naghihintay ng tugon, inilabas ni Fu Fang ang kanyang espada at inilagay ang kanyang aura dito. Tiningnan ni Xiao Xuan ang binata at ang espada na nag-irradiate ng Wei, bahagyang bumantong hininga, "Ganoon pala. Nagkataon. Kung ganoon, lumaban tayo." Sa pagtanggap sa hamon, si Xiao Xuan ay dahan-dahang gumalaw pasulong. Iwinawagayway ang kanyang espada upang subukan ang mga kakayahan ni Fu Fangs. Pagkatapos magpalitan ng mga atake kay Xiao Xuan, agad na naramdaman ni Fu Fang ang superior na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang kalaban. Nagulat siya at bumulong sa sarili, "Kakaiba. Nasa great perfection of the body integration stage, ako, at si Xiao Xuan na ito ay malinaw na nasa unang antas lamang ng body integration, bakit ang kanyang linky strength at puwersa ay mas malaki kaysa sa akin?" Mabilis na naitulak pabalik si Fu Fang ng sword energy ni Xiao Xuan at naisip niya, "Mukhang hindi ako maaaring umasa lamang sa aking cultivation level upang talunin siya." Pinatatag ni Fu Fang ang kanyang sarili, nagbigay din ng ilang kredito kay Xiao Xuan, hindi nakakagulat na pinahahalagahan siya ng kanyang kamahalan. Talagang hindi siya simple. Sa pag-iisip, itinaas ni Fu Fang ang kanyang kamay, bumubuo ng isang linky seal, tinatawag ang isang bilog na formation, at nagsabi ng may ngiti, "Tunay kang ang isang bayani na lumitaw sa isang murang edad. Kung gayon, kung magpipigil ako, insulto lang iyon sa iyo." Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang daloy ng sword energy, ang sword technique, na ito ay isang pagtatapos ng asensya ng sword play, na natutunan ko sa buong buhay ko. "Mag-ingat ka." Gumawa rin si Xiao Xuan ng isang two-finger gesture, inilalagay ang kanyang aura, "Handa at willing, sige, gawin na natin." Nagkataon lang, ang kanyang husay sa sword play, ay nasa pinakamagaling na estado din, perfect timing. "Naghahanap lang ako ng taong makaka-spar ko," sabi ni Jiawan habang ang espada sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-radiate ng isang seryosong matinding sword aura. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang espada pasulong. Ipinahayag ang kanyang atake, ang galaw kong ito ay tinatawag na sword calm. Ang espada ay lumipad palabas, umaatake sa kanyang kalaban at nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na may maalab na after effects, na bumalot sa kalangitan. Tinalo ng sword strike ni Xiao Xuan, si Fu Fang ay nakatayo sa gitna ng umiikot na alikabok at nag-isip sa sarili, "Ang lakas ng taong ito ay mas malaki pa sa akala ko." Habang nag-iisip siya, bigla niyang napansin ang espada ni Xiao Xuan na lumilipad patungo sa kanya. Nakita niya na ang dulo ng espada ay halos nasa harap na ng kanyang mukha. Takot na takot si Fu Fang, "Bamulong, nako, patay na ako." Huli na ang lahat, ngunit ang espada ay biglang huminto ilang sentimetro mula sa ulo ni Fu Fangs, na nag-iwan sa kanya na tulala. Naglabas siya ng isang nagulat na, "Phew." Bumulong si Fu Fang, nakatingin sa bahagyang nanginginig na espada, "Mabuti na lang at huminto ito." Naghininga siya ng may pag-asa at naisip sa sarili, "Akala ko mamamatay na ako dito ngayon."
Sa kabilang panig, binawi ni Xiao Xuan ang kanyang espada at inihayag, talo ka. Si Fu Fang, na pinawisan pa rin ng husto, ay nagbigay pugay at nagsabi, tunay ng mas mababa ang aking kakayahan. Kumbinsido na ako, si Lai Fang, na nakasaksi sa eksenang ito, ay hindi makapaniwala at sumigaw, ano? Talo ang kapatid ko. Kabaligtaran sa nabigong ekspresyon ni Lai Fangs, itinaas ni Ling Gihei ang kanyang dalawang braso ng mataas at nag-cheer ng may maliwanag na ngiti, ang galing, Shifu ko iyan. Ayaw tanggapin ni Lai Fang ang pagkatalo, sumisigaw sa pagtanggi, hindi maaari. Paano ka natalo ng isang tulad mo ang kapatid ko? Dapat nagdaye ka. Nang makita ang kanyang pagkawala ng kontrol, sinampal siya ni Fu Fang sa ulo, Liu Fang, huwag kang bastos. Habang hinahawakan ni Lu Fang ang kanyang sumasakit na ulo, humingi ng paumanhin si Fu Fang kay Xiao Xuan para sa kanya, ang nakababata kong kapatid ay medyo padalos-dalos, pakiusap ay patawarin siya. Hindi pinansin ni Xiao Xuan ang pagiging padalos-dalos ni Liwang at itinaas ang tanong sa kanyang puso, hindi ko alam kung narinig mo na ang Ancient God Realm. Ano iyon? Ang boses ni Fu Wangs ay umalangaw ng mahinahon na nagpapaliwanag. Ang Ancient God Realm ay ang tirahan ng God Clan. Ang immortal spiritual power, na nais makuha ng mga karakter sa Immortal Court sa buong buhay nila ay nagmumula sa lugar na ito. Hanggat naglilinang ka sa isang panahon sa realm, na ito na may pagpapakain ng immortal spiritual power, ang paglampas sa mga nasa Immortal Court ay isang bagay lamang ng oras. Narinig ni Xiao Xuan ang bagong konsepto at nagtanong pa, ano ang immortal spiritual power, na sinasabi mo? Si Lu Fang ay nakatayo na ang mga braso ay nakakross sa harap ng kanyang dibdib, nagbigay ng isang mapanghamak na tingin kay Xiao Xuan at nanunuya. Hindi mo man lang alam ang immortal spiritual power, paano ka naman naging interesado ang kanyang kamahalan sa isang tulad mo? Hindi pinansin ang pagiging bastos ng kanyang nakababatang kapatid, sumagot si Fu Fang kay Xiao Xuan ng may ganap na magalang na pag-uugali at kaseryosohan, kung kaya mong pinuhin ang power of fortune, dapat mo ring maunawaan ang power of fortune. Agad na sumagot si Xiao Xuan, alam ko ito. Nang marinig ang kumpirmasyon mula sa kabilang partido, masayang nagpatuloy si Fu Fang sa pagpapaliwanag, kung gayon, madali itong maunawaan. Ang immortal spiritual power, na ito ay maaaring ituring bilang isang uri ng fortune power, ngunit ito ay mas malakas at mas puro kaysa sa ordinaryong fortune power. Nakatitig si Xiao Xuan sa iskor sa kanyang kamay at bamulong, kaya pala, ganoon pala. Sa ganoong kaso, sa palagay ko ay maiintindihan ko na. Si Xiao Xuan ay nag-isip pa ng ilang segundo, gumalaw ang kanyang mga labi at sumagot kay Fu Fang, sa tingin ko ay naiintindihan ko na. Bumalik ka at magulat at sabihin mo na tinanggap ni Xiao Xuan. Si Xiao Xuan ay tumingin sa dalawang lalaki sa tapat niya, hinawakan ng mahigpit ang liham. Ang misyong ito ay hawak na ni Xiao Xuan. Sabihin mo sa kanya na maghintay ng matyaga. Si Liu Fang, na may sama ng loob na kay Xiao Xuan, ay sumigaw sa mga arroganteng salita, ikaw na maliit na punk, masyado kang mayabang. Alam mo ba, si Fu Fang, na mukhang naiinis, ay pinaningkit ang kanyang mga mata, ham. Pagkatapos ay sinampal niya si Lu Fang sa likod ng ulo, bumaling kay Xiao Xuan ng may ngiti, at ibinaba ang kanyang boses ng may paghingi ng paumanhin, ang nakababatang kapatid ko ay medyo hot-headed, pakiusap, huwag mo siyang intindihin. Ipaabot namin ang iyong mensahe sa kanyang kamahalan na prinsesa. Column. Sa pagkasabi nito, dali-daling hinawakan ni Fu Fang si Liu Fang sa likod ng kanyang kwelyo at mabilis na umalis upang harapin siya. Tumangala si Xiao Xuan, sumulyap sa karamihan ng tao sa ibaba at inihayag, sige na, mga kaibigan. Nagpatuloy ang pagsasalita ni Xiao Xuan na parang alon, sapat na ang panunood niyo, tama. Narinig na ito ng lahat sa ibaba. Sino pa ang gustong lumaban? Lumapit kayong lahat ng sabay-sabay, haharapin kayo ni Xiao. Habang nagsasalita, inilabas ni Xiao Xuan ang kanyang espada at itinuro ito pababa, isang mapanghamong kilos. Ang kanyang tingin ay matalim at nagbabanta. Isang malakas na cultivator, ang pinawisan ng malamig, bumubulong sa takot sa katabi niya, kahit si Fu Fang at Lu Fang ay natalo. Pinutol siya ng isa pang lalaki, natakot din, umalis na tayo. Pagkatapos nito, nagmamadali na umalis ang mga tao, na puno ng takot. Takbo, takbo, bumaba si Xiao Xuan at lumapag sa Hongmang Sex Mountain Gate,
nakangiti ng may paglilibang, walang nang ahas na lumapit. Mukhang medyo nag-iisa si Xiao. Nakita ni Lin Shi ang nakakatawang ginawa niya at ngumiti ng may pagmamahal. Nag-iisip, nagsimulan na naman si Shifo na umarte. Pagkatapos ay lumingon si Xiao Xuan at pumasok sa loob, hindi nakakalimutang hikayatin ang kanyang disipulo, "Tara na. Kung walang lalaban, umuwi na tayo at kumain." Dali-daling sumunod si Lindsay, masayang sinabi, "Opo, Shifu." Nagbago ang eksena sa silid tulugan ng Vermilion Bird Palace. Nakaupo si Vermilion Bird True Lord sa sandalan, dahan daw ang inutusan ang alalay na nagpapaypay sa kanya, "Maaari ka nang umalis." Huminto ang alalay at mahinahon na sumagot, "Opo." Pagkatapos ay tahimik na lumabas. Nananatiling nakaupo si Vermilion Bird True Lord, bahagyang nakapikit ang mga mata, mahinahong nagsasalita sa isang taong nakatago, "Wala na rito ngayon. Lumabas ka." Sa pagtanggap ng Senadorias, isang figure ang dahan-daang lumabas. Lumitaw si Yaon, nagbigay pugay at bumati, "Matagal nang hindi nagkita, True Lord Vermilion Bird True Lord." Nagbukas ng mga mata si Zhu Quanjun at tiningnan siya, direktang tinanong, "Sabihin mo na. Ano ang gusto mong pag-usapan?" Tinawag ni Yaon ang isang Dharma artifact sa pagwagayway ng kanyang kamay at nagsabi ng may seryosong tono, "Siyempre, isang bagay na magiging interesado ang True Lord." Tiningnan ng matindi ni Vermilion Bird True Lord, kinumpirma ang naunang hula, "Kaya pala, iyan ang 9 words true incantation." Umupo siya ng tuwid, mapanghamon na nagtanong, "Ipinapakita mo lang ang iyong kayamanan, hindi ka ba natatakot na patayin lang kita at kunin iyan?" Iwinagayway niyon ang kanyang kamay nang walang pakialam, mahinahong sumagot, "Siyempre hindi. Kung natatakot ako na kukunin iyan ng True Lord, hindi sana ako naging ganoon kadirekta." Walang emosyon na ipinakita si Vermilion Bird True Lord, itinaas ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang aura. Isang mahinang ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi, "Ha, kaya wala kang pagtingin sa akin, ha?" Habang sinasabi ito, ang kanyang aura ay nag-transform sa malakas na hangin na dumadali patungo kay Yafan. Si Yifan naman ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw sa isang salita, "Panangga." Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang sariling mala-vortex na aura, na nagtatanggol laban sa atake ni Vermilion Bird True Lord. Bahagya siyang ngumiti, "Mabuti, mabuti," sabi niya, dahan-dahang iwinagayway ang kanyang kamay, "Huwag kang magalit, True Lord. Hindi pa ako tapos magsalita. Ang isang malaking tao na tulad mo ay tiyak na hindi mag-aabala sa isang ordinaryong tao na tulad ko. Gusto ko lang ialok sa iyo ang kayamanang ito. Tiyak na hindi mo pahihirapan ang isang maliit na tulad ko, tama?" Nang marinig ito, lumambot ang ekspresyon ni Vermilion Bird True Lord. Ang kanyang galit ay napalitan ng paglilibang, ang munting manggagancho na ito ay medyo matalino." Sabi niya sa sarili. Hindi siya nag-iwan ng anumang butas sa kanyang mga salita at ipinapakita pa sa akin ang kanyang mga kakayahan. Nagbabanta siya sa akin. Titingnan ko kung gaano talaga kalakas ang 9 words true incantation na ito. Sa pag-iisip nito, muling itinaas ni Vermilion Bird True Lord ang kanyang kamay, inilalabas ang isang maalab na aura. Mabilis na inatake ng maalab na aura ang artifact sa kamay ni Yun, na bahagyang ikinagulat niya. Sumimangot siya ng bahagya, ngunit kalmado niyang ginamit ang artifact upang ikalat ang atake. Narinig ko noon pa na ang mga apoy ni Vermilion Bird True Lord ay kayang sunugin ang lahat. Madali siyang pumasa sa pagsubok ni Vermilion Bird True Lord. Pagkatapos ay nagbigay-pugay siya at pumuri, "Ngayon na nakita ko na, talagang karapat-dapat ito sa reputasyon nito." Mukhang nasiyahan si Vermilion Bird True Lord, iwinagayway ang kanyang kamay ng walang pakialam at nagtanong ng may bahagyang pagkurap, "Kaya alam mo ang sitwasyon. Magsalita ka, ano ang gusto mo sa pagdadala sa akin ng kayamanan na ito?" Ito ang hinihintay niyon. Agad niyang sinabi ang kanyang intensyon, inamin niyon na kulang ang kanyang lakas at walang ibang hinihiling. "Nakuha ko lamang ang unang 3 salita ng 9 words true incantation. Umaasa lang ako na pagkatapos makuha ng True Lord ang 3 salita na ito, matutulungan mo akong kolektahin ang natitirang 6 na salita at ibahagi sa akin ang mga nilalaman." Nagtanong si Vermilion Bird True Lord na may pagdududa, "Iyon lang." At hinaplos ang kanyang baba ng may pag-iisip, kung gusto lang niya na ibahagi sa akin, kung gayon wala namang malaking bagay.
Nagpaliwanag pa si Ye, syempre, umaasa lang sa lakas niya, talagang mahirap kolektahin ang isang pambihirang siyam na salita na formula. Kung makikipagtulungan ako sa True Lord, magiging napakakinabang nito para kay Ya. Sa panlabas, iyon ang sinabi niya, ngunit sa kanyang puso, tumatawa si Xiao Xuan nang may pagkukunwari, ha? Tiyak na higit pa riyan. Bagaman ang 9 words true incantation na ito ay tila hindi nakakapinsala, kung hindi ka isang espiritu na may malakas na divine sense, at linangin mo ang ganitong uri ng pamamaraan, unti-unting sisirain ito ang iyong isip. Magiging alipin ka sa 9 words true incantation. Tuwang-tuwa siya sa patibong na maingat niyang inilagay sa loob ng dalawang buhay at hindi niya maiwasang mag-isip ng may tusong ngiti. Kapag nilinang na ni Zuki Zhenjun ito, makokontrol ko siya gamit ang 9 words true incantation. Tumindi ang masamang tawa, si Zuki Zhenjun, na walang kamalay-malay sa mga ambisyon ni Xiao Xuan, ay masayang pumalakpak bilang pagsang-ayon, kung ganoon nga, deal. Pagkatapos ng isang oras, sinamahan ni Zhu Zhenjun si Xiao sa pasukan ng kanyang mga silid. Pumasok siya sa loob na hawak ang 9 words true incantation na ibinigay sa kanya ni Xiao Xuan. Nakaramdam siya ng matinding galit at bamulong sa sarili, nakuha ko ng walang hirap. Ang ganda ng panimula, mahigpit niyang hinawakan ang kayamanan, na puno ng pag-asa. Kung magpapatuloy ang mga bagay tulad nito, hindi na magtatagal at babalik ako sa Ancient Realm. Sa sandaling iyon, isang diwata ang nagmamadaling pumasok na mukhang taranta, nag-uulat, Zhenjun, may balita tungkol sa nangyari sa Hongmang Sect kaninang umaga. Narinig namin na ang dalawang Immortal Lords, na sina Liu Fang at Fu Fang ay parehong natalo sa kamay ng Xiao Xuan na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Zhou Kanjun sa pagkabigla, ano? Bulalas niya. Pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang baba ng may pag-iisip, si Xiaowan ay may ganitong lakas. Kung ganoon, bakit hindi subukang isama siya habang maaga pa? Sa pag-iisip nito, bumaling si Zhou Quanjun sa alalay at nagtanong, mayroon bang anumang galaw mula sa panig ni Qing Lan Jones? Agad na sumagot ang alalay, narinig ng inyong nasasakupan na nagpadala na si Qing Longjun ng mga tao upang maghanda ng mga regalo, nagpaplano na magpadala ng isang tao sa Hongmang upang bumisita at magtatag ng relasyon. Nang marinig ito, dali-daling inutusan ni Zhu Zhenjun, kailangan din nating maghanda. Ngayong gabi, magpadala tayo ng imbitasyon kay Xiao Xuan. Huwag hayaan si Qing Long na mauna. Naintindihan ng diwata at sumagot, naiintindihan. Nagbago ang eksena sa Qing Long John's Palace kung saan may isang taong naglaglag lang ng isang itim na bato sa go board. Pagkatapos gawin ang kanyang galaw, itinaas ng Police Lord ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang kalaban at nagkomento, hindi pa rin kalmado ang iyong isip. Ang nasasakupan ni Qing Long Jones na si Fang Jingyan ay sapilitang ngumiti at inamin, opo, natalo na naman ako. Hindi ko pa rin kayang talunin si Zhenjun. Hindi niya mapigilan ang pagiging mausisa sa kanyang isip at sinabi, Zhenhan, may gusto akong itanong. Sinabi ni Qing Longjun, magsalita ka. Naalala ni Fang Jingyan ang plano na magdala ng mga regalo kay Xiao Xuan at nagtanong ng naguguluhan. Ito ang unang pagkakataon na sinabi mo sa akin na magdala ng napakaraming mamahaling regalo upang bisitahin ang isang tao. Talaga bang ganoon kahalaga ang Hongmang Sect at ang Xiao Xuan na ito? Inilipat ni Qing Longjun ang isang bato at ipinaliwanag sa kanyang nasasakupan sa isang mahinang boses, alam mo rin ang kasalukuyang sitwasyon sa Immortal Court. Ang emperador ay nasa pag-iisa sa loob ng daan-daang taon. Ang apat na Xinjiang sa ilalim niya, kasama na ako, ay may pantay na katayuan, na nagpipigil sa isa't isa sa loob ng daan-daang taon. Sa katunayan, ang ating lakas ay hindi masyadong umunlad. Ang katotohanan na ang emperador ay nasa pag-iisa ng napakatagal ay nag-aalala sa akin. Kung ang kanyang cultivation ay hindi magiging maayos, marahil tayong apat ay magiging mga stepping stones upang tulungan siyang maglinang. Sa pagsasabi nito, ibinalik ni Qing Longjun ang isang dakot ng mga itim na bato sa banga at tinapos ang kanyang hindi tapos na mga salita, kaya mas maganda na magplano ng maaga. Tumayo ng tuwid si Fan Jingyan at mahinahon na nagsabi, naiintindihan ng inyong nasasakupan, Immortal Lord. Sabi niya nang may paggalang bago magpaalam, kung gayon, aalis muna ang inyong nasasakupan. Nagbago ang eksena sa isang lumulutang na isla, Hongmang Sect.
Si Lin Ziyi ay nagmamadaling hanapin si Xiao Xuan at nagulat, sect leader, nagpadala si Qinglong Xinjun ng imbitasyon, na nagsasabing gusto niyang makita si Shifu. Ngunit umalis si Shifu kagabi. Naalala ni Xiao Xuan ang liham na ipinasa sa kanya ni Xiao Xuan kagabi at sumimangot habang naaalala, kagabi. Sinabi ni Shidi na inanyayahan siya ni Zuko Xinjun sa Zoo Palace upang pag-usapan ang mahahalagang bagay. Hindi pa siya bumabalik. Sa pag-iisip sa hindi inaasahang bisita, nagtaka siya, bakit ngayon pa darating si Qinglong Jun? Sinasabi na gusto niyang bumisita. Ang Immortal Court Zenjons ay bumibisita ng sunod-sunod. Hindi ko alam kung ito ay isang magandang bagay o masamang bagay. Pagkatapos mag-isip, inabot ni Xiao Xuan ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ni Lin ng may pagmamahal at inutusan, papasukin mo ang bisita. Maya-maya ay nasa malaking bulwagan na sila ng Hongmang sect. Sa isang panig ay sina Xiao Xuan, Lini, Li Yishe, at Lai Jianfang, at sa kabilang panig ay si Feng Qingyan at ang kanyang mga tao. Kinuha ni Xiao Xuan ang isang baso ng alak at nagsabi ng may ngiti, "Maraming salamat sa kabaitan ni Qinglan John sa pagpapadala sa iyo rito sa Hongmangs upang bumisita. Sa kasamaang palad, hindi ang tamang oras. Ang aking Shidi na si Xiao Xuan ay nagkataong umalis kagabi at wala siya sa sect ngayon. Pakiusap ay bumalik na lang sa ibang araw." Itinaas ni Feng Qingyan ang kanyang baso ng alak sa taas ng kanyang mata at sinabi ng may mahinahong ekspresyon at ngiti, "Sect leader, masyado ka namang nag-aalala. Patawarin mo ako sa pag-abala sa iyo ngayon. Maaari naming hintayin si Xiao Zongdi na bumalik." Pagkatapos sabihin ang magalang na mga salitang iyon, inalis niya ang kanyang peking ngiti at sumulyap sa kabilang panig, lihim na pinapuna at hinahamak sila, nakakatawa. Karamihan sa mga disipulo ng Hongmang sect ay hindi pa umabot sa Spirit Severing. Isang grupo lang ng mga taong walang kakayahan. Hindi ko alam kung paano sila nakarating sa Immortal Court. Talaga bang karapat-dapat ako na personal na bumisita? Sa pag-iisip nito, malakas na ipinukpok ni Feng Qingyan ang tasa sa lamesa, na nagpapahayag ng kanyang pagdududa at nagpatuloy sa pagpuna sa kanyang puso, ganoon din si Xiao Xuan. Hindi ba siya nandito pa kahapon, nakikipaglaban sa iba? Bakit wala siya ngayon, sa pagdating ko? Gusto kong makita kung anong klaseng kasanayan ang mayroon ka na karapat-dapat sa atensyon ni Xin Jones. Nalibang sa ideya na kakapasok lang sa kanyang isip, masayang iminungkahi ni Feng Qingyan, sect leader, nakakainip lang na nakaupo dito at umiinom ng alak. Narinig ko na ang mga disipulo ng inyong Hongmang sect ay lahat ay bihasa sa swordsmanship. Paano kung hayaan mo akong palawakin ang aking kaalaman at hanggan ang swordsmanship ng Hongmang sect? Nanlaki ang mga mata ni Xiao Xuan sa pagtataka at nagtanong, ibig mong sabihin? Pinutol siya ni Feng Qingyan na may malinaw na hiling, paano kung hayaan mong magtanghal ang iyong dalawang disipulo ng isang sword dance, upang magpasaya sa atin? Ano sa tingin mo? Nga pa nga si Lindsay, nag-aalala na tumingin sa katabi niya at sinabi ng nag-aalinlangan, sect leader, ito. Si Xiao Xuan ay tahimik, itinaas ang kanyang kilay sa pagkalito habang tiningnan ang kabilang tao, nag-iisip sa sarili. Ang mga sword cultivators ay palaging itinuturing ang espada bilang kanilang buhay. Paano naman nagkaroon ng ganoong bagay na hilingin sa kanila na magtanghal para sa libangan na parang mga artista? Tiningnan ni Xiao Xuan si Feng Qingyan na nakaupo na ang mga braso ay nakakrus, na may mayabang na ngiti sa kanyang mukha at hindi niya maiwasang pintasan siya sa loob. Ang taong ito ay isa ring sword cultivator, hindi ba niya naiintindihan ang kahulugan sa likod nito? Ibinaba niya ang kanyang magagandang mata, na wala sa pag-iisip. Si Li ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba sa sandaling ito. Kung sisang-ayon ako sa kanyang hiling, masisira ang mukha ng ating Hongmang sect. Kung hindi ako sisang-ayon, hindi ba magbibigay iyon sa Qinglong True Lord ng dahilan? Para magchismis. Habang nag-aalinlangan pa rin si Zuan, hindi makahanap ng paraan upang lutisin ang mahirap na problema sa harap niya, biglang tumayo si Lam Yishe mula sa lamesa sa tabi nila, gusto mong makita ang isang sword dance, tama? Sige, sige, sabi ni Lear habang inilalagay ang kanyang kamay sa hilt ng espada sa kanyang tagiliran, dahan-dahang hinahatak ito palabas habang tumitingin ng malamig, ang aking mahalagang espada ay hindi basta-basta inilalabas. Kung gusto mong makita ito, papuntahin mo ang iyong mga nasasakupan na may hawak na espada at makipagkompetensya sa akin.
Sa harap ng magandang babae na may lumalagablab ngunit matalino na aura, ang kapaligiran sa paligid ng mga kasama ni Fang Jings ay naging kakaiba na tahimik. Tiningnan nila si Lumiere sa pagkamangha. Naramdaman ni Xiao Xuan na nawalan ng bigat ang kanyang puso habang itinaas niya ang kanyang tasa upang uminom habang lihim na pinupuri, "Magaling, Maker." Ang paggawa ng sword dance na isang kompetisyon ay hindi lamang nagpapanatili ng reputasyon ng Hongmang sect ngunit kinipigilan din ang iba na humanap ng depekto. Ang pamamaraang ito ay talagang kahanga-hanga. Ang boses ni Fang Qingyans ay umalangaw na nag-uutos, "Changqing, sige at subukan mo." Samantalahin ang pagkakataon na magkakilala ang mga disipulo ng Hongmang. Bahagyang ibinaluktot ni Li Changqing, ang nasasakupan ni Fang Jingyan, ang kanyang mga labi sa isang misteryosong ngiti nang marinig ito. Kung ganoon, kung gayon, habang nagsasalita, tumalon siya mula sa kanyang upuan, lumapag sa walang laman na espasyo sa harap ng lamesa na nagdulot ng pagputok sa lupa sa ilalim ng presyon. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may kumpiyansa, "Kung gayon, pakiusap, gabayan mo ako." Si Lear, na may hawak na espada, ay lumabas upang harapin siya, "Sino ang natatakot sa sino? Maglalaro sa iyo ang babaeng ito." Ginamit ni Li Changing ang kanyang espada upang harangan ang atake ni Liu Mikir, na lumikha ng isang malakas na pagsabog na parang isang putok ng baril. Tiningnan ni Xiao Xuan ang dalawang swordsman, na naglalaban ng matindi, na medyo nag-aalala para sa kanilang panig. Bagaman maganda ang galaw ni Mike Kerr, may problema pa rin. Ang taong ito ay umabot na sa Body Integration Realm, habang si Mike Kerr ay umakyat kasama ang buong sect at kasalukuyang nasa tuktok lamang ng Spirit Severing Realm. Nang makita ang swordsmanship ni Li Changqing na nagiging mas napakalaki, si Xiao Xuan ay hindi mapakali, bumubulong sa sarili. Kahit na isa lang ang pinagkaiba sa realm, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Natatakot ako na mahihirapan si Mirror na harapin ito at masaktan siya. Biglang dumating ang interesado at mapanuya na boses ni Fang Qingyans, sect leader. Ang Hongmang sect ba ay walang anumang disipulo na may mas mataas na cultivation? Ibinaba ni Xiao Xuan ang kanyang ulo at mahinahon na nagtanong na ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, "Ano ang ibig sabihin ni Immortal Master?" Pinanatili ni Fang Qingan ang kanyang mayabang na ekspresyon, bahagyang kumurap habang sumagot, "Sect leader, huwag kang magkamali. Wala akong ibang ibig sabihin." Pagkatapos ay tumingin siya sa labanan sa pagitan nina Liu Yixia at Li Chongqing, "Ang pakiramdam ko ngayon, kahit manalo kami, wala namang karangalan. Bakit hindi na lang natin gawin ito?" Sa pagsasabi nito, nilinis ni Fang Qingyan ang kanyang lalamunan at inutusan ang kanyang nasasakupan, "Chongqing, pansamantalang pigilin mo ang iyong cultivation, upang maging pantay sa batang babae na ito. Ito ay upang maiwasan na matawag na nanalo ng hindi karapat-dapat." Tumayo ng tuwid si Li Changing, ang kanyang mukha ay mayabang, inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ng may paggalang habang sumagot, "Masusunod." Pagkatapos magsalita, itinaas ng taong ito ang kanyang kamay upang bumuo ng isang seal. Sinisimulan ang kanyang aura at nagsisimulang pigilin ang kanyang cultivation, ibinaba ito ng isang realm. Pagkatapos, mayabang na inihayag ni Li Changqing ng malakas, "Sinupil ng inyong nasasakupan ang kanyang cultivation, sa tuktok ng Spirit Severing Realm, at tiyak na hindi ako mabibigo sa aking misyon." Tiningnan siya ni Liger, binabaluktot ang kanyang mga labi sa isang mahinang ngiti habang sinasabi, sige, lumaban tayo sa loob ng ilang daang rounds." Sa pagkasabi ng mga salita, pareho silang naglaho mula sa kanilang mga posisyon na parang mga multo. Agresibong sumugod si Li Changqing upang umatake habang si Lier naman, sa kabilang banda, ay itinaas lamang ang kanyang espada upang magtanggol, na nagpapakita ng walang intensyon na sumagot sa atake. Ngunit ang kanyang solidong depensa ay nagpakita pa rin ng lakas upang maitulak pabalik si Li Changqing. Sa pagsasaksi sa sitwasyong ito, si Fang Jing ay bahagyang natigilan, Bulalas niya ng may pagtataka. Tiningnan niya ang babaeng nakapula na mahigpit na humahawak sa espada sa kanyang kamay at hindi niya mapigil ang magtaka sa kanyang puso. Ang cultivation ng babaeng ito ay hindi malakas noon, ngunit malakas pa rin siyang umatake. Ngayon na pareho na ang cultivation ng dalawa, bakit siya lumipat mula sa opensa patungo sa depensa ng walang anumang butas?
Tiningnan ni Fang Qingyan ang fighting stance ng kanyang nasasakupan at nag-isip sa kanyang puso, posible kayang sadyang nagpapahaba siya ng oras, ginagamit ang pagkakataong ito upang ubusin ang istamina ng kanyang kalaban. Sa panig na ito, kalmadong tinanggihan ni Lumiere ang mga atake ng kanyang kalaban habang mahinahon na nagkomento, ang iyong espada ay tila nagiging mahina at mahina. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang magagandang mata, sadyang gumagamit ng mga mapang asar na salita upang tuksuhin siya, ano ang pagkakaiba sa pagitan namin mula sa upper realm, at sa inyo? Kaunting cultivation lang ba o ang iyong swordsmanship? Ay hindi maganda at isa ka lang na mahina na hindi makatayo sa hangin. Nang marinig iyon, tuluyang nawala si Li Chandeng. Tumalon siya pabalik na parang nakuryente, sa wakas ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay dumilim at sumigaw siya, lumapit ka rito. Ano ang sinasabi mo? Siya ay isang babae lang. Paano niya nilali ang aking swordsmanship? Kung gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko ang iyong hiling. Habang sinasabi iyon, inilagay ni Li Chongqing ang kanyang nakamamatay na aura sa kanyang espada na parang baliw. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang paalang na paglaslas, nagpapadala ng isang alon ng nasty chi, na dumiretso kay Layumi. Nang makita ang kanyang espada na nasira ng alon ng anchi, si Liu Miller ay nanlaki ang mga mata, nako. Naisip niya sa pagpanik. Siya ay natigilan, sinisisi ang sarili sa sobrang yabang na pagsasalita. Ngayon ay seryoso siyang sinusubukan na patayin siya. Sa sandaling iyon, lumipad si Lindsay na parang isang ninja. Sa isang pagwagayway ng kanyang espada, inilihis niya ang mapanganib na anchi. Shifu, huwag kang matakot, paniniguro niya. Nang makita si Lin Ziyi na sumugod kay Li Changqing na may hawak na espada at sinira pa ang kanyang espada, si Fang Qingyan at ang isa pa niyang kasama ay tulala. Ano? Habang nakatayo pa rin si Li Changqing na parang tanga, sinusubukan na alamin kung ano ang nangyari, nasa likod na niya si Lin Ziyi na mukhang astig. Ibinaba niya ang kanyang espada, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsabi, hayaan mong bigyan kita ng isang payo. Huwag mong maliitin ang isang babae. Nag-spar lang tayo, tama. Bakit may nakamamatay na intensyon? Ang tanong ni Lindihis ay mahina, ngunit ang implied na kritisismo ay nagpahirap kay Leon Chongqing. Siya ay parehong napahiya at galit, pinawisan ng husto. Pagkatapos ay tinignan ni Lini si Fang Jingyan, ang kanyang tingin ay matalim at galit. O baka naman alam mo na hindi ka mananalo, kaya gusto mo siyang patahimikin ng permanente upang magsalba ng mukha. Ang Asher Dragon Quarry ba ay talagang handa na mang-api ng iba? Nang tamaan ng ganoong matinding akusasyon, dumilim ang mukha ni Fang Jingyan sa galit, ngunit wala siyang masabi. Kaya umirap lang siya at inutusan ang kanyang nasasakupan, umatras ka. Nagbigay si Li Chongqing ng isang masamang tingin kay Lin Ziyi, ngunit wala siyang magawa. Nagbigay siya ng isang galit na pagsang-ayon. Pagkatapos ng galaw ni Lin Zayas, bumaling siya kay Fang Jingyan at nagtanong, kung nakuha na ni Immortal Lord Fang ang asensya ng swordsmanship, ituloy ba natin ang piging? Si Fang Qingyan, na may hawak na tasa ng tsaa, ay mukhang may problema. Nako, ang dalawa niyang tauhan ay nagtinginan, at ang isa sa kanila ay mabilis na lumapit, nagbigay pugay at nagsabi, Immortal Lord, nakita ko ang labanan ni Li Jun at Hong Mangsek ng masaya kaya medyo nananabik ako. Nagtataka lang ako kung maaari mo akong bigyan ng pagkakataon na maglaro. Tiningnan ni Fang Qingyan si Xiao Xuan at nagsabi ng may ngiti, Sect Leader Zhu, ano sa tingin mo ang tungkol dito? Haha, naiintindihan ng aking nasasakupan ang labanan ng masyadong walang ingat. Pasensya na, pinawisan ng husto si Xiao Xuan, nag-aalala na nag-iisip sa sarili, mukhang hindi magiging payapa ang araw na ito. Sana ay bumalik na si Shidi sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, masaya siyang sumang-ayon sa labas. Kung handa si Immortal Lord Fang, syempre sasamahan ka namin hanggang sa huli. Xiao Zaiher, ang susunod na laban ay iyong turno. Sumulong si Li Ji na may hawak na espada at sumagot ng mayabang, opo. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanya at nagmungkahi, hanggat kaya mong tanggapin ang 3 galaw mula sa akin, kung gayon maaari ka nang ituring na panalo. Ano? Narinig ito ni Wang Hui at iwinagayway ang kanyang kamay upang mag-cast ng isang talisman, at ngumiti ng malamig, walang kahihiyan na nagyayabang. Samantala, si Lin Ziyi ay sumusugod na patungo sa kanya na may hawak na espada,
ngumingiti ng mayabang habang sinasabi, ang aking swordsmanship, isang espada ay sumisira sa 10,000 na pamamaraan. Habang bumababa ang espada ni Lini, mabilis na lumikha ang talisman ni Wang Hui ng isang kalasag upang harangan ito. Ngunit sa susunod na sandali, biglang napunit ang talisman ni Wang Hui na nagdulot sa kanya na sumigaw sa takot. Ano ang susunod? Sinira ng espada ni Lini ang kalasag at bumaba na nagdulot kay Wang Hui na sumigaw sa pagkaalarma, hindi maganda. Sa desperasyon, idinikit niya ang talisman sa kanyang sarili, matagumpay na naglaho at tumakas sa malamig na paglaslas ng espada ni Lin Ziyi. Nang makita siyang tumugon sa likod niya, ngumiti si Lin Ziyi, Wang Hui. Pagkatapos ay ihinigas ang talisman sa kanyang kamay upang sumugod kay Lin Ziyi. Agad na napansin siya ni Lin Ziyi, bumaling at iwinagayway ang isang espada upang basagin ang kanyang talisman, at ngumiti ng may paghamak, kahit na mabilis kang tumakbo, walang silbi sa aking lugar. Hindi lang iyon, ngunit ang paglaslas ng espada ay nagdulot kay Wang Hui ng hiwa sa kanyang dibdib, na nagdulot sa kanya na umatras ng may malubhang pinsala. Nang makita ang kanyang nasasakupan na malubhang nasaktan, galit na nagsabi si Fang Qingyan. Inisip niya na alam niya ang mga kasanayan ni Wang Hui. Ang kanyang Taoist talisman magic ay napakalakas, kahit ang ordinaryong mga monghe sa Piki Realm ay mahirap na basagin. Posible kayang ang swordsmanship ng babaeng ito ay partikular na kahanga-hanga. Hindi huminto si Lini dahil dito. Hinigpitan niya ang kanyang espada at sumugod patungo sa kanya at sumigaw, mag-ingat ka. Si Wang Hai ay humarap, nagcast ng isang talisman, habang nag-aalala at nagmumura. Isang body sword cultivator, mabilis ang mga galaw. Kung hindi ko ito mapigilan, magiging problema ito kaagad. Ang talisman ni Wang Huas ay sinaksak ng espada ni Lin Jihis at sumabog sa apoy na nagdulot sa kanya na sumigaw sa pagkabigla, ngunit pagkatapos ay biglang huminto ang espada ni Lin Jihis. Si Wang Hai ay nagseryoso at nakahinga ng maluwag matapos makatakas mula sa kamatayan. Pagkatapos ay iwinagayway ni Lini ang kanyang espada, binabasag ang talisman, at tumawa, masaya iyon. Tapos na. Tinulungan siya ni Lin Ziyi at mahinahon na sinabi, talo ako, kumbinsido na ako. Ang eksenang ito ay nagdulot din kay Fang Qingyan na sumimangot. Pagkatapos ay hindi na siya nag-abala pang magpigil at malakas na hinampas ang lamesa, sumisigaw, walang silbi. Naging ulat si Xiao Xuan at ang dalawa pa na lahat ay lumingon. Pagkatapos ay dumiretso sa punto si Fang Qingyan, sect leader, maging prangka na ako. Narito ako ngayon sa ngalan ni True Lord Xinglong upang kunin si Xiao Xuan, ngunit dahil ito ay isang unfortunate coincidence, pakiusap, gumawa ka ng desisyon. Tumayo siya, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at galit na nagtanong, magpapasakop ba ang Hongmang sect at Xiao Xuan o hindi? Sumimangot si Xiao Xuan sa sarili niya. Gaya ng inaasahan, ang kailangang dumating ay dumating na rin sa wakas. Dahan-dahan siyang umupo at bumantong hininga. Paumanhin, Immortal Master, habang pinahahalagahan ko ang paghanga ng True Lord, hindi ako makakagawa ng mga desisyon para sa aking nakababatang kapatid. Bakit hindi mo nalang hintayin ang ilang araw hanggang sa bumalik siya at hayaan siyang magpasya? Ngumiti si Fang Jingyan at nagtanong, paano naman ang Hongmang sect? Bilang sect leader ng Hongmang sect, dapat may huling say ka sa kung mananatili o aalis ang Hongmang sect, tama? Sumagot si Xiao Xuan tulad ng dati, bagaman ako ang sect leader ng Hongmang sect, wala akong huling say sa sect na ito. Ang kinabukasan ng Hongmang sect ay desisyon ng lahat ng mga elders at disciples. Nagkataon na ang aking nakababatang kapatid ay isa sa mga elders, kaya dapat kong hintayin siyang bumalik at pag-usapan ng maingat bago gumawa ng desisyon. Tinatanggihan ng paulit-ulit, galit na inilabas ni Fang Qingyan ang kanyang aura at sumigaw, mga matitigas ang ulo. Pinapayuan ko kayo ng maayos, ngunit ang inyong sect ay nananatiling walang kaalaman. Sinasabi mo ba na ang titulo ni True Lord Xinglong ay hindi karapat-dapat para sa iyong munting Hongmang sect? Ipinaliwanag ni Xiao Xuan ng walang ekspresyon, Immortal Master, pakiusap, huminahon ka. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Tatapakan ni Fang Qingyan ang nasirang lamesa at galit na nagsabi, kung tatanggihan mo ang isang toast, at iinom ng isang forfeit, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako.
Kapag nakuha na kita, hindi ba't hawak ko na rin ang Hongmang sect? Natapos siya sa pagsasalita at iwinagayway ang kanyang kamay at sumugod patungo kay Zuan. Sa sandaling iyon, tumalon sina Lin Ihi at Liu Mihir at sumigaw, "Nang ahas na hawakan ng aming Xinyang, marahil ay wala ka pang sapat na kasanayan para dyan." Gayunpaman, bago pa man nila iwagayway ang kanilang mga espada, sila ay napadpad ng kanyang atake at kinutya, "Masyado kayong mayabang." Nang makita silang lumilipad pabalik, si Xiao Xuan ay balisa na sumigaw, "Xiao Zihi, mag-ingat kayo." Sa sandaling iyon, may mga kamay na umabot upang suportahan ang kanilang mga likuran. Habang sinusuportahan ang dalawang babae, nagtanong si Xiao Xuan, "Sino ka? Paano ka nang ahas na kumilos ng ligaw sa teritoryo ng Hongmang sect?" Nang makita na bumalik na siya, masayang sumigaw si Xiao Xuan, "Nakababatang kapatid." Si Lin Zihi at Liu Mirher ay lumingon din at masayang sinabi, "Shu, sa wakas ay bumalik ka na." Lumapit si Xiao Xuan sa harap nila at nagsabi, "Nagpakahirap kayong dalawa." Sinabi ni Lin Zihi nang may ginhawa, "Napakasarap na bumalik na si Shifu." Pagkatapos ay direkta siyang tumingin kay Fang Jingyan at nagtanong, "Sino ka ba talaga?" Kalmadong nagtanong si Fang Jingyan, "Ikaw ay si Xiao Xuan, tama?" Inilabas ni Xiao Xuan ang kanyang aura, lumapit sa kanya at sumigaw, "Tinatanong kita kung sino ka ba talaga." Sa ilalim ng pressure na ito, ang mga nasasakupan ni Fang Jingyan sa likod niya ay naitulak pabalik, pinilit pa silang lumuhad sa lupa. Si Wang Hui ay nakaluhod sa lupa, ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis, nag-iisip sa takot, anong nakakatakot na kapangyarihan. Ang isang taong kakapasok pa lang sa Immortal Court ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng pressure. Sa harap, si Fang Qingyan ay bahagyang itinaas ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang sarili at nagsabi sa takot, "Ako ay isang nasasakupan ni True Lord Xinglong. Sa pagkakataong ito, narito ako para partikular na imbitahan si Xiao Xuan ng Hongmang sect upang makilala si True Lord Xinglong." Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.